Today's video nga pala mga gala. Nga ako'y nauwi dito sa amin sa probinsya. So nga lang hindi ko kasama si Kulot at ang kanyang mami. Kaya for today's ganap nga, ito't magluluto nga kami ng sotang. Nag-aya nga itong aking kapatid na magluto daw kami. Kasi hindi pa nga kami nag-umagahan. Napasarap nga ang tulog kagabi dahil nga maulan dito. Na nga lang at kahit papaano umaraw na. Sa 2 araw ng tuloy-tuloy ang ulan. At medyo dumiwanag na rin. Babalik nga pala tayo sa aming niluluto. At nagbabaga na nga itong aking kapatid ng uling. Dahil medyo nga lang matagal po itong pakuluin. Ay ito gumamit na nga kami ng uling. Maakas nga naman kung gagamitan pa ng gasol. Tsaga-tsaga nga magpabaga. Pagkalipas nga ng ilang minuto, ito't meron na nga baga. Ito nga si kapatid dito habang naghihintay, tamang kape-kape muna. Ako naman dito sa gilid ay nakatayo, ay minakita nga ako ditong kutsilyo. At ay nawawalang kutsilyo ni Panday. Dali-dali ko nga binunot. Kaya nga pagkabunot ko nga nito ay bigla na lang weld itong kutsilyo. Kaya sabi ko baka ito'y may sumpa. Mabalik nga tayo dito sa ating niluto. At puro kang ano-ano nga lang ang ginagawa namin. Dahil nga sa sobrang tagal nitong kumulo, maabutin pa kami dito ng kalahating taon bago ito maluto. Bola lang yan. Ito namang mosquito net ng kapatid ko na napag-trip. Ang ganda daw at nabili niya ito sa Shopee. Made magnetic pa yung gitna. Hindi papasukin ito ng mga langaw at saka lamok. So nga lang ipinapasok ito ng makukulit kong pamangkin. Ito na nga at mabalik nga ulit tayo sa ating niluto. Lagay naman nga namin itong kalahating hita ng manok. So nga lang habang hinihintay namin kumulo ay may nakita nga kami dito insekto na lumalang. Summer na nga naman. Ito yung nagsiswimming. Dali-dali ko nga agad itong tinanggal. Maisama sa pagpapakulo ay lalong sumarap. Hinihintay nga namin kumulo ay dumating naman itong aking kapatid. Dala nga itong kalahating tray ng itlog. Ipapalaga nga at ilalagay nga ito mamaya sa sotanghon. Habang naghihintay nga ulit kami dito na kumulo itong aming niluluto. Nagtitingin-tingin muna kami dito at natuwa nga ako dito sa malaking tarantula. Nung unang kita ko dito ay maliit pa siya. Ngayon naman ay napakalaki, nakakakilabot. Doon pag ikinakagat nito hindi ka magiging sa Spider-Man. Tatawaging gagamboy. Kinagat sa nguso kaya pumakloy. Hindi nga pala sila dito ang isdang janitor fish. Lang ito masyadong gumagalaw. Siguro ang tawag dito ay statwa fish kasi hindi siya gumagalaw. Nga pala dito yung mga tarantula nila. Dito ay pag minsan ay nakakawala ng kapatid ko, minsan daw nga ay nasa cellphone niya, nakapato. Nga namang tingnan, kaso nga lang nakakatakot. Balik nga ulit pala tayo dito sa ating niluto. Sa wakas nga ay kahit papaano ay sa sobrang tagal ay kumulo din. Sabaw na may kaunting manok. Pagkatapos nga nitong lumambot ay inahon na nitong aking kapatid. Naman nilagyan itong mga sibuyas sa kabawa. Ilagay na nga itong ating pampalasa na no. Sa sobrang tagal kumulo. Una pa atang kumulo yung tiangkoy kaysa sa kumulo yung tubig. Nga medyo matagal maluto yung sotanghon ay itong kapatid ko dito ay naglalaro pa sa kortina. Nga daw at ito'y dumidikit. Ko iha, bilisan mo dyan at ang iyong kuya ay gutom na. Ito tinagdagan nga namin ng tubig at mukhang kinulang. Kung 2 drum na nga atang nailagay dito hindi pa rin napupuno. Kaya nga ito tinakpan nga ulit muna at nang kumulo nga ulit. Saka nga ulit naglagay nga nitong panibagong no. Katapos naman ay nilagyan na din namin itong paminta. At habang itong nga kapatid ko naglalagay ng pampalasa ay meron naman pusa na lumapit. Itong pusa ay nakichismis. Pagpuntahan na nga dito ang buong group. Ilang araw na ata kami dito nakaupo, hindi pa naluluto. May himay na nga itong manok na kanina na nilaga. Kami pa nga yung tubig kaysa dun sa manok. At pagkalipas nga na ng ilang minuto ay kumulo na nga ulit dahil dinagdagan nga namin ng tubig. Katapos nga ay nilagay na nga itong sotanghon. Nakakita naman ako dito ng saging na saba. Kaya nga ang ginawa ko, nilagay ko nga muna dito sa ilalim. Mukhang ito'y masarap na ihawin dito sa baga. Mukhang kulang nga yung nilagay ng kapatid ko na sotanghon. Kaya naglagay nga ulit kami ng 2 piraso. Saka namang nilagay itong tubig na puro manok. Yung manok na puro tubig. At ako'y naguguluhan at ako'y medyo nagugutom na. Tinalo-halo nga nitong aking kapatid. Yun naman magala. Halos hindi na makita yung manok. Sobrang dami nga ng tubig. Naman naming ilalagay itong anatosin. Ito nga pala yung pampakulay dito sa ating sotanghon. Yung powder na kaya mabilis na siyang matunaw at kumulay sa tubig. At natapos na din nga pala itong lutuing, itong nilagang itlog. Kaya hinihintay na nga lang namin itong malutong sotanghon. Susunod naman natin itong ilagay, itong mga gulay. Dali-dali nga akong lumapit at ilalagay ko na nga itong gulay. Pala yung gulay na may kaunting sotanghon. Dahil nga ito'y mabilis nang maluto. Ay ito namang aking tatay dito. Nagbabalat ng itlog ko. Yung itlog pala na ilalagay namin sa sotanghon mamaya. Kanina nga ay may lumapit sa aking pusa. Ngayon naman ay meron lumapit din na aso. Itong aso siguro naaamoy na medyo masarap na nga lang yung luto. Medyo nga lang pero hindi ko nga lang alam kung masarap. Itong aso dito ay tamang abang-abang lang. Kaya pala nawala bigla yung kapatid ko ay bumili pala ng patis. Nga titikman daw niya kanina ay medyo matabang. Ewan ko na lang kapatid pag hindi pa yan sumarap. Kaya nga nilagyan ko nga nitong patis. At tansyahin na nga natin yung lasa. Nakailang lagay tayo ng tubig. At napadami nga ata yung tubig pwede ka nang lumangoy. Naalala ko nga pala yung niluto ko kanina. Inihaw ko na saging. Yan naman magala. Half cook. Mabaga pa nga siya tapos luto yung kabila. Kaya pa nga itong maabot na nga lang kahit pa paano. Naisalba nga lang kung pwede pa itong kainin. Sa sobrang gutom ko nga napataya na nga ako dito ng waiting. Baka tumama maanguso sa pader. Dahil nga nakailang taya na ako sa ganito talagang hindi ako swerte. Sa pagkakataon ito'y tumama na. Mana ang pagtaya at baka talagang malas. At sa wakas nga, tungat may umutlong na biglang ay ako pala yan. Sabi ko ito yung mga Canadian. Yan naman iluto na. Itong niluto ko kaninang saging medyo malamig na kaya binalatan ko na. Tingnan nyo naman magalaw.
Sunog yung ilalim pero luto naman yung ibabaw. Tapos kung pakunin ng ulam si Tio, ay eto sa wakas ngayon makakakain na kami. Kaya dali-dali na nga akong pumasok dito sa loob ng bahay. Sa wakas ngayon makakakain na nga kami itong mismo. Luto mo siya ng umaga kaso halos sabutin na kayo ng gabi. Ang palagay ko mas matigas pa ito sa baka kaya kami ito'y kumain. Ito na lang ulit mga gala. Paalam!